Isang mapagpalang araw mga kapatid. Ngayon ay babalikan natin ang isang mahalagang sulat mula kay Apostol Pablo na isinulat para sa mga taga-Kolosas. Isang pamayanang Kristiyano na kanyang minamahal kahit hindi pa niya sila personal na nakikita. Sa kanyang liham, pinapaalalahanan ni Pablo ang mga mananampalataya tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Kristo na siya ang puno ng lahat, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, at sa Kanya naroroon ang kapuspusan ng pagkadiyos. Ang sulat sa mga taga-Kolosas ay paanyaya para sa bawat isa sa atin na manatiling matatag sa pananampalataya, umiwas sa maling katuruan at patuloy na lumago sa kaalaman, pag-ibig at pamumuhay na karapat-dapat sa Panginoon. Tara na't tuklasin natin ang lalim ng karunungan taglay ng sulat na ito at hayaan nating ang salita ng Diyos ay muling umalab sa ating puso. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Unang kabanata. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, kasama si Timoteo na kapatid natin. Mahal kong mga taga-Kolosas, pinabanal at matatapat na kapatid na kay Kristo. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama. Ang panalangin ni Pablo para sa mga taga-Kolosas. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa tuwing nananalangin kami para sa inyo, sapagkat nabalitaan namin ang pananampalatayan nyo bilang mga nakay Kristo Jesus at ang pag-ibig nyo sa lahat ng mga pinabanal ng Diyos, dahil umaasa kayong makakamtan ninyo ang mga inilaan para sa inyo sa langit. Ang pag-asang ito ay una ninyong narinig nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita. At ang magandang balitang ito ay lumalaganap at lumalago sa buong mundo, katulad ng nangyari sa inyo noong una ninyong marinig at maunawaan ang katotohanan tungkol sa biyaya ng Diyos. Natutunan niyo ito kay Epafras na minamahal namin at kapwa lingkod ng Panginoon. Isa siyang tapat na lingkod ni Kristo at pumariyan siya bilang kinatawan namin. Siya ang nagbalita sa amin tungkol sa pag-ibig niyo na ibinigay ng banal na Espiritu. Kaya nga mula nang mabalitaan namin ang tungkol sa inyo, patuloy namin kayong ipinapanalangin. Hinihiling namin sa Diyos na bigyan nawa kayo ng karunungan at pangunawang mula sa banal na Espiritu, para lubusan ninyong malaman ang kalooban niya. Sa ganoon makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay. At makikita na lumalago kayo sa mabubuting gawa at sa pagkakakilala sa Diyos. Naway palakasin niya kayo sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan, para makatagal at makapagtiis kayo sa lahat ng bagay ng may kagalakan, at makapagpapasalamat din kayo sa Ama. Ginawa niya kayong karapat-dapat na makabahagi sa mamanahin ng mga pinabanal niya, ang manang nasa kinaroroonan ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman, at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. At sa pamamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo, na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ang kadakilaan ni Kristo. Si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos, at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha, sapagkat sa pamamagitan niya at para sa Kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo, ang nakikita pati rin ang di nakikita, katulad ng mga espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo, at sa pamamagitan niya ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. Si Kristo ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pinagmulan nito, ang unang nabuhay sa mga patay, para maging pinakadakila siya sa lahat. Sapagkat minabuti ng Diyos na ang pagka-Diyos niya ay manahan ng lubos kay Kristo. At sa pamamagitan ni Kristo, ipagkakasundo sa Kanya ang lahat ng nilikha sa langit at sa mundo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa krus. Noong una ay malayo kayo sa Diyos, at naging kaaway niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at mga gawa.
Pero ngayon ibinalik na niya kayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo. Kaya maihaharap na kayo sa kanya na banal, malinis at walang kapintasan. Pero kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya at huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na narinig ninyo. Ang magandang balita na ito ay pinahayag na sa buong mundo, at akong si Pablo ay naging lingkod nito. Ang paghihirap ni Pablo para sa mga mananampalataya. Masaya ako sa mga nararanasan kong paghihirap ng katawan ko para sa inyo. Dahil dito napupunan ko ang kulang sa mga paghihirap ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. Itinalaga ako ng Diyos na maging tagapaglingkod ng iglesia para lubusang ipahayag ang mensahe niya sa inyo na mga hindi Hudyo. Ito ang lihim niyang plano na hindi inihayag noon sa naunang mga panahon at mga salinlahi, pero ngayon ay inihayag na sa atin na mga pinabanal niya. Nais ng Diyos na ihayag sa atin ang dakila at kamangha-mangha niyang plano para sa lahat ng tao. At ito ang lihim na plano. Si Kristo ay sumasa inyo at ito ang basihan ng pag-asa ninyo na inyong makakamta ng napakabuting kalagayan sa hinaharap. Kaya nga ipinangangaral namin si Kristo sa lahat ng tao. Pinapaalalahanan at tinuturuan namin ang bawat isa ayon sa karunungang ibinigay sa amin ng Diyos. Sa ganoon, maihaharap namin ang bawat isa sa Diyos ng ganap sa pakikipag-isa nila kay Kristo. At para matupad ito, nagpapakahirap ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ikalawang kabanata. Nais kong malaman niyo kung gaano kalaki ang paghihirap ko para sa inyo. Ganoon din sa mga nasa Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa akin ng personal. Ginagawa ko ito para palakasin ang loob ninyong lahat at pag-isahin kayo sa pag-ibig. Sa ganoon, malalaman at mauunawaan nyo ng lubos ang lihim na plano ng Diyos tungkol kay Kristo. Si Kristo ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan at kaalaman. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para hindi kayo malinlang ninuman sa pamamagitan ng magagaling nilang pangangatwiran. Kahit wala ako riyan sa inyo, lagi kayong nasa isipan ko. At masaya ako dahil maayos ang pamumuhay niyo at matatag ang inyong pananampalataya kay Kristo. Si Kristo ang dapat nating sundin. Dahil tinanggap niyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. Mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang filosofiya. Mga tradisyon lang ito at mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. Kaya huwag kayong padadala dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo at naging ganap kayo sa pakikipag-isa niyo sa Kanya, na siyang Pangulo ng lahat ng espiritong namumuno at may kapangyarihan. Dahil sa pakikipag-isa niyo kay Kristo, tinuli na kayo. Ang pagtutuli na ito ay hindi pisikal, kundi espiritual. Ang pag-aalis ng masasamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Inilibing kayong kasama ni Kristo nang bautismuhan kayo. At dahil na kay Kristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama niya. Dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. Noong una itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan ninyo. Pero ngayon binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. May pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero inalis ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus. Kaya hindi na tayo parurusahan. Doon din sa krus nilupig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan, at ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya. Kaya nga huwag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin, o kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan, pista ng pagsisimula ng buwan, o araw ng pamamahinga,
Anino lang ang mga ito ng inaasahan noon na darating, at si Kristo ang katuparan nito. Huwag kayong padadaya sa mga taong humihikayat na kailangan ninyong pagkaitan ng sarili nyo at sambahin ng mga anghel. Pinaninindigan nila ang mga ito dahil sa mga pangitain nila na pagyayabang lang, walang kabuluhan, at gawa-gawa lang ng makamundo nilang pag-iisip. Wala silang kaugnayan kay Kristo na siyang ulo natin. Siya ang nag-uugnay-ugnay at nag-aalaga sa atin na kanyang katawan sa pamamagitan ng mga magkakaugnay na bahagi nito. Sa ganoon, lumalago tayo ng naaayon sa Diyos. Ang bagong buhay kay Kristo. Namatay kayong kasama ni Kristo at pinalaya sa mga walang kabuluhang pamamaraan ng mundo. Kaya bakit namumuhay pa rin kayo na parang mga makamundo? Bakit sumusunod pa rin kayo sa mga tuntuning tulad ng, huwag hahawak nito, huwag titikim yon, huwag hihipon yan? Ang mga ito'y batay lang sa utos at turo ng tao tungkol sa mga bagay na nawawala pagkatapos kainin o inumin. Sa unang tingin, parang may karunungan ang mga ganitong katuruan tungkol sa gusto nilang pagsamba, pagpapakumbaba, at pagpapahirap sa sariling katawan. Pero ang totoo, wala namang naitutulong ang mga ito sa pagpipigil sa masasamang hilig ng laman. Ikatlong kabanata. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit, kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon ang isip nyo, at hindi sa mga makamundong bagay. Sapagkat namatay na kayo sa dati ninyong buhay, at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang buhay ninyo, at kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Ang dati at ang bagong buhay. Kaya patayin nyo na ang anumang kamunduhang nasa inyo, ang sexual na imoralidad, kalaswaan, pagnanasa, at kasakiman na katumbas na rin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Parurusahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng mga bagay na iyon. Ganoon din ang pamumuhay ninyo noon. Pero ngayon, dapat na ninyong itakwil ang lahat ng ito. Galit, puot, sama ng loob, paninira sa kapwa, at mga bastos na pananalita. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, dahil hinubad nyo na ang dati ninyong pagkatao at masasamang gawain, at isinuot na ninyo ang bagong pagkatao. Ang pagkataong ito'y patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito, para maging katulad niya tayo, at para makilala natin siya ng lubusan. Sa bagong buhay na ito, wala nang ipinagkaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo, ang tuli sa hindi tuli, ang naturuan sa hindi naturuan, at ang alipin sa malaya. Dahil si Kristo na ang lahat-lahat, at siya'y nasa ating lahat. Kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, at mapagtiis. Magpasensyahan kayo sa isa't isa, at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man, dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo, dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa mga puso niyo ang kapayapaan ni Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Itanim ninyong mabuti sa mga puso niyo ang mga aral ni Kristo. Paalalahanan at turuan niyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno, at iba pang mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. At anuman ang ginagawa niyo, sa salita man o sa gawa, gawin niyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Hesus, at magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Ang mabuting relasyon sa kapwa. Mga babae, magpasakop kayo sa asawa niyo, dahil iyan ang nararapat gawin bilang mananampalataya sa Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, at huwag ninyo silang pagmamalupitan.
Mga anak, sundin ninyo ang mga magulang niyo sa lahat ng bagay, dahil kalugod-lugod ito sa Panginoon. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ng mga anak niyo, para hindi sila panghinaan ng loob. Mga alipin, sundin niyo sa lahat ng bagay ang mga amo niyo rito sa lupa, hindi lang dahil nakatingin sila at nais ninyong malugod sila sa inyo, kundi gawin ninyo ito ng buong puso at may takot sa Panginoon. Ano man ang gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo, at hindi ang tao. Alam naman ninyong may gantimpala kayong matatanggap sa Panginoon, dahil si Kristo na Panginoon natin ang siyang pinaglilingkuran ninyo. Ang sino mang gumagawa ng masama ay parurusahan ayon sa kasalanan niya, dahil ang Diyos ay walang pinapaboran. Ika-4 na kabanata. Mga amo, maging mabuti at makatarungan kayo sa mga alipin ninyo. Alalahanin ninyong kayo rin ay mayroong amo sa langit. Ang ilan pang mga bilin, magpakasigasig kayo sa pananalangin ng may pasasalamat, at habang nananalangin kayo, ingatan ninyo ang pag-iisip ninyo. Ipanalangin nyo rin na bigyan kami ng Diyos ng pagkakataon na maihayag ang mensahe tungkol kay Kristo na inilihim noon. Ang pangangaral ko tungkol dito ang dahilan ng pagkabilanggo ko. Ipanalangin nyo na maipangaral ko ito ng mabuti, gaya ng nararapat. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya, at samantalahin nyo ang lahat ng pagkakataon na maibahagi ang pananampalataya nyo. Kung nakikipag-usap kayo sa kanila, gumamit kayo ng mga kawili-wiling salita para makinig sila sa inyo, at dapat alam nyo kung paano sumagot sa tanong ng bawat isa. Mga pangangamusta. Kung tungkol naman sa kalagayan ko rito, ang minamahal naming si Tychicus ang magbabalita sa inyo. Isa siyang tapat na manggagawa at kapwa ko lingkod ng Panginoon. Pinapunta ko siya riyan para malaman niyo ang kalagayan namin, nang lumakas naman ang loob ninyo. Kasama niya sa pagpunta riyan si Onesimus, ang tapat at minamahal nating kapatid na kababayan ninyo. Sila ang magbabalita sa inyo tungkol sa lahat ng nangyayari rito. Kinukumusta kayo ni na Aristarchus na kapwa ko bilanggo, at Marcos na pinsan ni Bernabe. Gaya ng ibinilin ko sa inyo, malugod ninyong tanggapin si Marcos pagdating niya riyan. Kinukumusta rin kayo ni Jesus na tinatawag na Justus. Sila lang ang mga Hudyo na kasama ko rito naglilingkod para sa kaharian ng Diyos, at pinapalakas nila ang loob ko. Kinukumusta rin kayo ng kababayan ninyong si Epaphras, na isa ring lingkod ni Kristo Jesus. Lagi siyang nananalangin ng taimtim na manatili kayong matatag, maging ganap, at may buong katiyakan sa kalooban ng Diyos. Saksi ako sa mga pagsisikap ni Epaphras para sa inyo, at para sa mga nasa Laodicea at Hierapolis. Kinukumusta rin kayo ni Lucas, ang minamahal nating doktor, at ni Demas. Ikumusta niyo ako sa mga kapatid sa Laodicea, ganun din kay Nympha at sa mga mananampalataya na nagtitipon sa bahay niya. Pagkabasa niyo ng sulat na ito, ipabasa niyo rin sa iglesia sa Laodicea, at basahin niyo rin ang sulat mula sa kanila. Pakisabi kay Archippus na ipagpatuloy niya ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako, si Pablo, ang mismong sumulat ng pagbating ito. Alalahanin niyo ako rito sa bilangguan. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Mga kapatid, sa ating pagninilay sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas, naway tumimo sa ating puso ang paalala na si Kristo lamang ang sapat. Siya ang sentro ng ating pananampalataya, ang ating lakas at ang ating pag-asa ng kaluwalhatian. Huwag tayong padadala sa mga maling aral ng sanlibutan. Ipamuhay natin ang katotohanan na tayo ay binuhay na muli kasama niya, naway makita sa ating mga salita at gawa ang kanyang liwanag. Hanggang sa muli nating pag-aaral ng kanyang salita, manatili tayong matatag, puno ng biyaya at laging nagpapasalamat. Pagpalaing tayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo.